wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng buti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ko sa aking karunya. Inibig mo nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di na mahiran ng kabanalang kaluwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay dumako na po at samahan niyo po ako sa ating midweek online service. Bago po tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. O aming Diyos Ama sa langit, patuloy nga po kami, Ama, na nagpupuri sa iyo, sumasamba sa iyong dakilang pangalan. Lord God, salamat po sa lahat po ng kabutihan mo, sa kapayapaan, sa lahat ng biyaya na kaloob mo po sa amin, Panginoon. God, sa gabing ito, Lord God, aking itinataas sa iyo, Panginoon, ang aming gawain. Lord, patuloy niyo nga po akong samahan. Ikaw po ang patuloy na mag-guide sa akin, Panginoon, at yung salita mo lamang, Lord God, ang siya pong lalabas sa aking mga labi, Lord God. Gamitin mo lamang akong instrumento, Panginoon, to share your word, Lord God, in Jesus' name. Patuloy niyo nga po ako, Ama, na itago sa iyong likuran at ibaba mo po ako sa pinakamababang antas, Lord God, upang sa ganun, Lord God, ikaw ang siyang maitaas sa buhay ko, Panginoon. Lalo tigit sa lahat, sa pagbababa po, Father God, ng iyong salita. Ang dalangin ko, Ama, nabuksan niyo rin po ang spiritual ears ng bawat nakikinig at nawa, Lord God, marami silang maunawaan at tumimo po sa kanilang puso upang sa ganun din po, Lord God, may apply po sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ito lamang aking samot dalangin, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. So dahil po buwan po ng mga puso ngayon, so advance happy Valentine's Day po sa lahat. At purihin po ang Diyos sapagkat isa po ako sa nabigyan po ng opportunity to share the Word of God patungkol po sa pag-ibig. Amen. So, hallelujah. So, glory to God din po kasi marami din pong mga tao o mga kaibigan, mga kakilala na lagi pong sinasabi na sana all sa inyong mag-asawa kasi sweet daw po kami. So, ganun pa man, sa gabing ito, nais ko pong i-share sa inyo na hindi po rin ba kami nakakaranas ng mga pagsubok o ng trials bilang mag-asawa. Pero ganun pa man mga kapatid, ang lahat ng iyon is nalalagpasan sa pamamagitan po ng tulong ng ating Panginoon. Kaya naman i-share ko din po sa inyo kung ano po yung sekreto po namin mag-asawa sa aming pagsasama. Ayun, so kailangan makinig po tayo upang sa ganun ay may apply din po natin at magkaroon din po tayo ng contentment at kapayapaan bilang po merong partners sa buhay. Yun lamang at tayo po ay mag-start na. Ang tema po sa ating pagsalusaluhan na salita ng ating Panginoon ay pinamagatan po itong love will prevail. Okay. So, mananaig ang pag-ibig. Tunay nga ba na mananaig ang pag-ibig
sa lahat ng circumstances sa buhay po natin, mga trials o ano-ano pa mga dumarating po sa buhay mag-asawa. So makinig po tayo dyan. Ang sabi po dito sa unang Korinto po, ito po napakasikat na verse po sa mga couple, sa may mga karelasyon dyan na talagang napakasarap naman din pong panghawakan sapagkat talaga naman kapag nai-apply po natin ito, talagang masasabi mong hindi pala mahirap ang buhay may asawa. Amen. Hallelujah. So ang sabi po dito sa unang Korinto chapter 13 verse 4 to 8. Ang sabi po rito, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaglihi, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So napakalinaw po sa sa aklat na dito sa unang Korinto na talaga pong ang pag-ibig daw po talaga ay matyaga. At ayaw po niya yung nagyayabang. Ayaw din po niya ng yung magaspang ang pag-uugali. So dito po pumapasok po sa aking kaisipin po dito na talagang may sakripisyo kapag tayo ay magmahal. Amen po ba? At ang sabi nga po, dito po sa pinaka-last verse po, nang sinabi doon, matapos man daw po ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil man daw po ang kakayahang magsalita ng iba't ibang wika. Mawawala man ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Amen. Dumarating po sa tao ito na mawala man po lahat. Even, may matino mo nating pag-iisip. Even, kasi di ba po kapag tayo ay tumanda na, nagkakaroon na po tayo ng mga naging ulyanin, sabi nila. And then, yung pagsasalita po is hindi na ganun ka-normal na pagsasalita. Lahat man daw po yun is mawala man daw sa buhay natin. Pero yung pag-ibig, mga kapatid, ay hindi po mawawala yan sa buhay natin. Kaya nga, di ba po, kung talagang ito ay may apply po sa buhay mag-asawa, no, na yung unang sinumpaan nyo po noon sa ating Panginoon, di ba po? Kung talagang yun po is talagang nai-apply po sa buhay, yung pag-ibig po talaga, tunay na pag-ibig is talaga sigurong maiwasan yung mga lumalaganap o nauusong sinasabi po nilang broken family. Di ba po para siyang sakit na virus na para bang dumarami ng dumarami. Kasi ako, ang dami ko na pong kakilala ngayon na lagi mga hiwalay na po, no? So sobra pong nakakalungkot kasi apektado po dito is yung mga anak. Amen po? Hallelujah. So, ang tanong po dito is, paano nga ba maiwasan ang mga ganitong uring mga problema sa buhay ng tao? Nakadalasan po, hindi na po nangingibabaw yung pag-ibig. At lalo na, no, yung sa mag-asawa na kapag matagal na yung pagsasama po, di ba po nawawalan po ng init ng pagmamahalan po nila. Minsan, yung misis po ang may problema na kapag nilalambing po ng kanilang mister is wala pong time. Laging sinasabi niya is busy or pagod. Pero kasi ito kasi isang napakalaking mali po, mga kapatid, na dapat kasi hindi natin sila pinagdadamutan or hindi po natin sila ini-ignore doon sa kanilang yung emotion po nila kasi is yun nga, binibigay nga nila sa'yo lahat eh. So ang problema is kadalasan talagang problema is sa mga babae po. Kasi bakit ko nasabi yun? Subok ko po kasi yan. Dati kasi sobra po akong selfish. Yung parang kapag may emotion akong nararamdaman na pagod ako o kulang yung gantong budget, kulang yung mga ganito, ayaw ko yung nagpapalambing ako. Which is sobrang napakalaking mali pala yun. So dapat
unawain din po natin yung emotion po ng partner sa buhay po natin. Amen po ba? So, dito po, kanina nga po, di ba, may question ako dito, paano nga ba natin masusolusyonan yung ganitong uri ng mga problema? So, meron pong 3 bagay ay binabapos Lord sa akin na ang una po is emotional intimacy with your partner. So, ito'y patungkol sa pagpapahalaga ng emotional. At magkaroon ng malalim na communication sa isa't isa. Ayun. Wag lagi nating isipin na ako lang. Wag mo laging isipin na kasi may nararamdaman akong ganito. So, dapat give and take po tayo. Amen? So, yung emotion ng bawat isa is pakikiramdaman mo po yan. So, number 1 is gawin po natin is yung communication. Magkaroon po tayo ng communication sa bawat isa. Dahil nga minsan o kadalasan po nangyayari is sa emotion po ng tao, nagkakaroon po ng struggle o mga problema. Kasi masyado pong nagiging selfish ang tao. Kaya po, ang maipapayo ko po, no? Kailangan po, pakinggan din po natin yung emotion ng partner po natin. Communication. Kailangan po natin makipag-communicate. Huwag po agad magagalit. Kasi ang sabi nga po sa Efeso chapter 4 verse 26, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Amen. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Amen. Hallelujah. So napakaliwanag po dito na sinasabi po rito, kung magagalit man daw kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Amen. At agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Actually, may makita ka lang mali. Maliit na mali sa partner mo. Pinapalaki mo ngayon. Dahil nga yung emotion mo, masyado ka ng kawawa naman ako. Yung nagsiself-pity na. So, ang pinapaalala po dito sa atin is iwasan po natin yung pagiging ganitong uri ng kasalanan o ganitong uri ng pagiging magagalitin. Amen po ba? Kasi ito'y isang kasalanan eh. Amen? So what if unawain po kaya natin? Amen? Unawain po natin yung isa't isa po sa atin. Dito po, hindi po dito tinutukoy is it's about girls lang, no? So dapat din nauunawaan din po ito ng mga kalalakihan na dapat unawain din po nila minsan yung emotion ng kanilang asawa. So makipag-communicate sila, makipag-usap sila. So kunin po nila bakit ka nagtatampo or bakit ka nagkakaroon po ng emotion na ganyan. So ganun po, wag po nating hayaan na makapasok ang dyablo sa buhay po natin. Kasi naniniwala po tayo at nakasaad po talaga yan sa banal na aklat na ang dyablo ay maihalin tulad po natin siya sa isang leon na talagang umaatungal, naghahanap ng masisila. So wag po natin hayaan na isa po tayo sa masisila ng dyablo at mawawasak ang pagsasama po ng ating pamilya. Amen? Hallelujah! So next po, ang sabi naman po dito, sa pangalawa naman po, ang sabi po rito, intellectual intimacy with your partner. Amen? Hallelujah! So sa aking pag-aaral po, no, yung intellectual intimacy, a level of closeness that achieved by sharing thoughts and feelings and understandings each other or respect differences. Amen? Hallelujah. Kasi di ba po, lahat naman po ng tao is meron po talagang differences sa bawat isa. Hindi naman kasi pwedeng pareho. Pareho kayo ng ugali, pareho kayo ng ganito, pareho kayo ng ganyan, pareho kayo ng gusto. Hindi po yun. Hindi po mangyayari yun. So, mostly po talaga ang nangyayari is magkaiba po talaga kayo ng gusto or attitude. Meron talaga po talagang differences po sa bawat isa. Amen po ba? Hallelujah! So, nung tinanggap mo ang iyong partner o pumayag ka na pakasal sa kanya, pumayag ka maging kayo, so dapat tanggapin mo
kung ano yung meron siyang differences o meron siyang attitude. Kasi ang lahat ng tao ay merong good side and bad side. So, nung nagpakasal ka, pinakasalan mo na rin ang pagiging siya. Amen? Kasi po, saka lang po natin nakikilala ang isang tao kapag nakakasama na po natin siya. So ngayon kapag nalaman na po natin na iyon pala ang tunay na pagkatao niya, ano po ba ang dapat gawin? Tanggapin natin, unawain po natin, at higit sa lahat, mahalin din po natin. Amen? So, gaya din po ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa atin. So, magkaroon po talaga tayo ng intellectual intimacy with our partners. Amen? Hallelujah. Kasi, pagkakaroon po ng closeness, amen, lagi nating isipin, ang asawa po natin is yung best friend po natin. Sila po yung mapagsasabihan po natin ng lahat ng meron po tayo. Katulad kanina yung sinabi ko sa inyo, yung pagiging emotional, kung ano mo po yung mga emotion mo, ano yung naisip mo, so siya po yung pagsasabihan mo. Wag ka nang humanap pa ng ibang best friend pa. Or wag ka nang maghumanap pa ng ibang tao na pagsusumbungan mo ng iyong mga problema. Bagkus na andyan yung partner mo. Kasi alam nyo po kung paano nyo nakukuha yung closeness nyo doon sa best friend nyo. Kung ganun din ang gawin nyo sa partner nyo, mas more po. Yun po yung pong naaral ko po bilang kami ay mag-asawa. Yung mga time na aping-api ka, feeling mo aping-api ka sa ibang tao, and then hindi ka na humahanap na sa iba ka magsumbong. Bagkus doon ka na magsusumbong sa mister mo. So, una po doon, una siyang masasaktan, and then andun po yung protection niya, and then andun po yung pag-unawa niya, andun po yung pagmamahal niya. Amen po ba? So, makukuha mo ngayon yung atensyon ng asawa mo. Amen po ba? Yung full support ng asawa mo. Amen? Hallelujah. Kaya napakaganda po na magkaroon po lagi ng sharing about po sa mga plano, about sa mga problema, para po mas masolusyonan yung kayong dalawa. Kasi 'di ba po, pinag-isa na tayo ng ating Panginoon. Kapag ang mag-asawa ay talaga pong tunay na nauunawaan ang isa't isa, doon mo talaga mararanasan na kayo nga ay iisa na. Amen po, hallelujah. Kaya nga naman po, ang sabi nga po sa banal na aklat, sa aklat po ng Mateo chapter 7 verse 12, kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Amen. So ano po ba yung nais mong gawin sa'yo ano po ba yung nais mong gawin sa'yo ng kapwa mo? So, di ba, yung mahalin ka, unawain ka, basta marami tayong gusto respeto ka, di ba po? Yun, isa pa yan sa nais mo na gawin sa'yo. So, una sa lahat, ikaw muna ang mag-apply nito sa iba. Lalo't higit sa lahat, sa partner mo sa buhay. Yun po yung respect po. Napakalaki pong halaga yung respeto na ibigay po natin sa ating mga asawa o partner po sa buhay. Amen po ba? So pag-unawa po, kailangan po kapag meron ka kasing respeto na ito, yung pag-unawa mo, pagmamahal mo, may i-apply mo na yon. Amen? Kasi nire-respeto mo yung emotion niya. Nire-respeto mo yung mga plano niya. Nire-respeto mo yung mga iniisip niya. And then, meron naman po tayong pagkakataon na makapag-suggest din. Meron din po tayong pagkakataon na unawain din siya. Amen po ba? Hallelujah. So, kapag kasi ang partner po sa buhay, ang partner po is magkakaroon po talaga ng intimate po na relationship sa bawat isa, mauunawaan niyo po yung damdamin po ng bawat isa. So, kailangan lamang po gawin mo ang nararapat gawin sa kapwa mo upang sa ganun, gawin din po nila ang nais mong gawin sa buhay mo.
Amen po. So ito daw po ay isang kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Amen. So alam naman po natin na si Moises po ay isang lingkod, tapat na lingkod ng ating Panginoon at siya po ay tagapamagitan ng mga Israelita. So kumbaga, isang servant ng Panginoon na binababa po ng ating Panginoon kay Moises yung lahat ng nais po niya na ipasabi sa lahat ng tao. So, ayun. Kaya napakaganda po na unawain po natin lagi at magbigay po tayo respeto sa kapwa natin, higit sa lahat sa ating mga partners sa buhay. Amen po. So, number 3 na po tayo. Spiritual intimacy with your partner. So, bakit nga ba naisama din po ang spiritual intimacy with our partners? So, mga kapatid, maraming mga tao kakilala ko ngayon na para bang more on magpapakayaman na lang sila. Ang pinag-uusapan nila mag-asawa is yung mga puro pangarap, puro para sa mga anak, ano yung mga gusto sa buhay, nakakalimutan minsan o kadalasan ang Diyos. Na napakahalaga po talaga na ito ang i-share po natin sa ating mga partners sa buhay. Alam niyo po, before, nung kaming mag-asawa, hindi pa po nagiging sentro si Lord po sa buhay po namin. Sobra pong napakagulo. Sobrang hindi ko alam, hindi ko nararamdaman yung kapayapaan, hindi ko po rin nararamdaman yung tunay na pagmamahalan, hindi ko rin po nararamdaman yung tunay na kakontentuhan sa buhay. Kasi ang dami naming gusto na matupad, ayaw namin yung parang ang gusto namin is maabot lahat asap. Parang gusto namin nagmamadali kami sa buhay mag-asawa. Kaya nagiging busy kami, wala kaming time sa isa't isa, higit sa lahat, wala kaming time sa Diyos. Pero ano pong nangyari? Mas dumami ang problema, mas walang kapayapaan, walang kakontentuhan, kasi nga walang Diyos na nagiging sentro sa aming pagsasama. Amen po ba? So napakahalaga po pala na ang spiritual intimacy is ma-share din po natin sa ating mga husband o sa ating misis. Amen? Kasi kung ikaw kapatid, una nakakilala sa Diyos, huwag mong baliwalain na hindi siya makakilala sa Diyos at hindi mo siya madala sa Diyos. Sapagkat doon mo mararanasan ang tunay na kapayapaan, kagalakan at kasaganaan. Amen? Kunti man, hindi man ganun karami ang salapi o kayamanan na meron ka, pero andun po yung kapayapaan at kakontentuhan sa buhay niyong mag-asawa sapagkat alam nyo na ang Diyos ay suma sa inyo. Amen po ba? Hallelujah. Kaya lagi dapat gawin po natin manalangin together, reading Bible, pagbubulay-bulayan po natin ito, and then sharing together, at palaging the most of all po, no? Palagi po nating i-share sa asawa natin na napakahalaga ng Sabbath day to make it holy. Amen po ba? Na attending church. Ang pag-attend po sa church po ay napakahalaga na magkasama kayo mag-asawa at yung buong pamilya. Amen po ba? Kasi doon sabay kayo na kumakain ng salita ng Diyos. Sabay kayo nagpupuri, nagbibigay, papuri, pasasalamat at umaawit sa Panginoon. Amen nyo? Amen po ba? Nung naranasan ko po ito, nakasama ko siya lagi sa church, alam niyo po ba, sabi ko nga, I am blessed wife. Amen po ba? Kasi makikita mo siya kung paano siya nagpupuri, kung paano siya naggagala, kung paano siya nakikinig, kung paano po siya nananalangin para sa inyong dalawa at para sa inyong buong pamilya. Amen? Kaya po, pilitin po natin na maakay ang mga mister po natin o misis po natin sa tahanan ng ating Panginoon. So ganun din po sa loob ng tahanan, magkaroon din po tayo ng sharing
panalangin sa ating tahanan. Para po mas makikita din po kasi ito ng mga anak po natin. Amen po ba? Hallelujah. Kaya naman po, ang sabi po dito sa unang Juan, chapter 3, verse 18, mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Amen. So, kadalasan kasi sinasabi po dito, no? Sinasabi po, mahal kita, iniibig kita. Yun yung mga words na mostly naririnig po natin sa mag-asawa. Pero ano nga ba talaga ang tunay na pag-ibig? Ang tunay na pag-ibig kasi with sacrifice. Amen po ba? So, sacrifice po at kailangan po talaga yung spiritual intimacy ay maituro po sa isa't isa. Para yung mga trials na pinagdadaanan sa mag-asawa, may partner sa buhay po, malalagpasan ito sapagkat kasama po ninyo ang Diyos. Kaya nga po ang sinasabi rito, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita lamang uwika. Kasi kapag ganun kasi labas lang sa bibig, wala po sa puso. Amen po ba? So ganun po yung mangyayari. Kapag sa bibig lang po lalabas, ano ang mangyayari po? Madali pong maghiwalay ang mag-asawa. Amen? Kaya dapat una po talaga si Lord. Kapag makakuha ka ng partner sa buhay na merong pagmamahal sa Diyos, panalo ka na, kapatid. Sapagkat yan ay tunay na umiibig din sa iyo. Amen? Kasi kapag ang tao mayroon pong tunay na pag-ibig sa Diyos, mayroon po yang banal na pagkatakot sa Panginoon. Na iisipin pa lang po niya yung gagawin niya na hindi po ito kaayon sa kalooban ng Panginoon. Andun po yung conviction. Amen po? Conviction meaning po konsensya. Hallelujah. So ganun pa man, lagi po nating tatandaan na kapag tayo ay magsasabi sa tao na iniibig kita, dapat meron pong tunay galing sa puso. Amen po ba? Hallelujah. Kasi hindi mo pwedeng sabihin kay Lord na, I love you, Lord. Pero hindi ka naman marunong magmahal ng tao. So kasi, doon kasi, ang sinasabi kasi dito, ang sinasabi po kasi dun sa banal na aklat na ang lahat ng umiibig sa Diyos ay umiibig din po sa kapwa. Sapagkat yan po ang, di ba po sa bagong tipan, ang 10 utos po kasi nung nasa lumang tipan is ginawa na pong 2 sa bagong tipan. Ang sabi doon, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong kaluluwa, buong puso, buong pag-iisip, at buong mong pagkatao. At sa pangalawa naman, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. So napakahalaga po na kung talagang tayo po ay merong pag-ibig sa Diyos, kaya din po nating umibig sa ating kapwa. Amen po ba? Kaya naman sa aking conclusion po, ang sabi rito, sikapin. Sikapin po natin na magkaroon tayo ng interest sa 3 bagay na itinuro sa atin kanina patungkol sa intimacy or intimate relationship with our partners or with your partners. Sapagkat yung lalim na relationship po sa ating partner, doon po natin maiisip na at realize na ang bawat isa ay merong differences at ang bawat isa yung mga emotion na dapat din po natin unawain. At higit sa lahat po, no, magkaroon po tayo ng spiritual intimacy po. Amen po? Hallelujah. So, ang sabi ko po rito, kapag magawa daw po natin yung 3 iyon, una sa lahat, una mong gawin is yung intimate relationship kay Lord. Kasi kapag magkaroon ka po ng intimate relationship kay Lord, andun po yun. Madali mo na lang pong lakaran ang emotional intimacy with your partner. Intellectual intimacy with your partner. And at yung pang-3, spiritual intimacy with your partner. Madali na lang po lakaran yon kapag meron tayong intimate relationship sa ating Panginoon. Amen po? Sapagkat ang sabi po rito
Sa unang Juan chapter 4 verse 19 to 21, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos? Amen. Na hindi nakikita. Tunay nga, mga kapatid, na kung tunay nga na ikaw ay umiibig sa kapwa o sa partner mo na lagi mong sinasabi sa asawa mo, mahal na mahal kita, sana o nawa, kapatid, hindi lang sa unang nakita siya, sa unang nakasama mo siya. Kasi hindi po kasi perpekto ang buhay. Meron po talaga kayong madadaanang pagsubok. At yung mga pagsubok bilang mag-asawa, palalim ng palalim ng palalim ng palalim po yan. Kaya nga po, ang tinuturo ngayon is malalim na relationship po. Kailangan palalim ng palalim din po yung pagmamahal po natin sa bawat isa. Gaya po ng ginagawa ng ating Panginoon sa atin. Kaya nga ang sabi nga niya dun kung ikaw ay nagsasabi na mahal mo ang Diyos at hindi mo naman ang iniibig ang iyong kapwa, ikaw daw ay isang sinungaling. Totoo po ito. Ang dami pong nagsasabi, mahal kita, papakasalan kita, pero after a month, after a year, or mga ilang araw, mga ilang taon, di ba po, kadalasan naghihiwalay ang mag-asawa. So bakit? Napakalaking question mark po, no? Bakit? Kasi hindi po nila inaral yung differences po nila. Ang gusto nila kasi, perpektong pamumuhay, perpektong asawa, pero nga kasi wala ngang perpekto kasi kahit ikaw, mister, meron ka rin pong bad side attitude. Kaya wag laging, ikaw din misis, meron din po yan. May differences po ang bawat isa. Kaya dapat magmahal muna sa Diyos, yung spiritual intimacy nyo, ay yung intimate relationship nyo sa Panginoon, ay dapat nyo po talagang i-build yan. Unahin po yan. Para po yung tatlong itinuro ko po sa inyo mga kapatid, malakaran nyo po ito. Yan po yung lagi ko pong i-advise sa inyo. Amen? Kasi kami man mag-asawa, grabe din po yung mga nararanasan namin mga pagsubok. And until now din naman po, talaga pong dumaranas pa rin po kami ng iba't ibang pagsubok. Pero sa ngayon, andun pa rin po, nararanasan na po namin yung kapayapaan, kakontentuhan sa buhay, at yung intimate na ay emotional na intimacy po, no? Nandun na-apply po namin yon. At yung intellectual, na-apply din po namin yon. At higit sa lahat, yung spiritual. Pero hindi man po 100% na talaga pong nalakaran namin, pero kasi unti-unti yan. Kasi hindi naman po talaga ganun kabilis. Ang mahalaga, balik tayo doon sa unang verse na binaba po sa atin ng ating Panginoon. Yung patungkol po sa ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi nananaglihi, nagmamapuri, nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinakatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata. Amen. Mapagtiwala, puno ng pag-asa, at pagtitiyaga hanggang wakas. So, ayun, sinasabi po rito hanggang wakas. So, ibig sabihin, kapag tayo ay iibig, meron pong sakripisyo. Amen po ba? Sapagkat yan ang ginagawa ng ating Panginoon sa atin. Grabe po ang sakripisyo ng Diyos sa atin. Amen po, hallelujah. At ang aking last verse po na iiwan po sa inyo, doon sa verse 21 ng unang Juan 4,
chapter 4, verse 21, ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo, ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang kapatid. Amen. So, we are all brothers and sisters, magkakapatid po tayo. Kasi isa lamang po ang ating Ama, wala pong iba kung hindi ang ating Diyos Ama sa langit na lumikha po sa atin. So yung husband po natin, spiritually, kapatid po natin sila. Yung ka-relationship po natin, spiritually, kapatid po natin sila. Ngunit ang nais po, nabigyan po ng diin ng ating Panginoon is magkaroon po tayo ng intimacy relationship with our partners. Higit sa lahat, intimate relationship po sa Kanya. Amen po ba? So, nawa na meron pong akong naibahagi sa inyo at na tumimo po sa puso ninyo na tunay ngang mananaig ang pag-ibig sa lahat ng mga trials sa mga mag-asawa. So, lalo ngayon, buwan ng pag-ibig, dapat po ipakita po natin, bigyan ng time, yung mga misis, lahat po sa mga husband po ngayon na may mga misis na nagkakaroon po ng mga nagiging emotional kasi yung iba nakaka-receive ng flowers, nakaka-receive ng chocolates. Sa mga misis naman, baka tingnan din po natin yung sitwasyon at kung may kakayanan ba. Di ba po? So, case to case po kasi yan. So, ayoko pong mag-judge, ayoko pong sabihan ng mga kalalakihan o mga husband na bakit kasi hindi nyo naman binibigyan ng gusto yung si Mrs. Valentine's Day. Parang ganun. Bakit kailangan sila ganito lang, ganun lang sila. Siguro kasi may mga rason din po sila. And then, ang payo ko naman din sa mga misis, lawakan po natin yung ating pag-iisip, yung emotion po natin, hanggat maaari, tanggalin po natin yan. Yung pride, lalo higit sa lahat, i-avoid po natin yung pride na yan kasi isa po yan sa sisira po sa isang relasyon po sa mag-asawa. Amen po ba? Kaya kung alam mo na ikaw po ay mas nakakaunawa, ikaw pong mauna. Wala pong ano tawag dito, wala pong mali kung tayo po ay magpakumbaba at umunawa, magmahal sa ating partner, sa ating kapwa. Amen po ba? Yun lamang po. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig. Nawa po na marami pong nagrema sa puso ng bawat isa at malakaran po natin ang naturo po sa gabing ito. So, yun lamang po. To God be all the glory. Hallelujah. Sa ating pangwakas na panalangin, samahan niyo po ako. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Father God, kami po ay lumalapit minsan pa, Panginoon, sa iyo. Lord God, ang aming panalangin, Ama, nawa, Lord God, na matuldukan na po ang broken family. Matuldukan na po ang mga hiwalayan ng mga mag-asawa, Panginoon. Lalo tigit sa lahat, Father God, na yung divorce na talaga pong nais po nila na mabigyan po ng katuparan ito, Lord God. Lord, ang panalangin po namin, Ama, nawa, Lord God, na hindi po ito mabigyan po ng katuparan sapagkat kapag maibaba na po yung law na ito, Panginoon, Lord God, napakarami po na mawawasak na tahanan. Napakarami po ang maghihiwalay na mag-asawa at napakaraming mga bata nakaawa-awa, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na ang pinag-isa mo, Father God, ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao sapagkat ikaw ay banal, ikaw ay makatarungang Diyos. Kaya Lord God, ang aming panalangin, patuloy nawa, Father God, na ang katarungan ay siyang mangingibabaw sa buong mundo, Panginoon. Ikaw, Panginoong Jesus, ikaw, Panginoon, na siya pong nagsakripisyo sa cross ng Kalbaryo sapagkat sa wagas mong pag-ibig sa amin, yun, ganun na lamang po, Father God, ang binigay mo sa amin. Kaya Lord, ang aming panalangin, Lord God, nawa, Lord God, na ang bawat tao, ang bawat couple, ang bawat mag-asawa o nagkarelasyon po sa buhay, Panginoon, ay magkaroon po ng intimate relationship sa iyo, Panginoon, upang sa ganun, Lord God, yung intimate relationship din po nila sa kanilang partners, Father God, ay may apply din po nila. Lalo tigit sa lahat, yung pag-unawa, Panginoon, pagmahal, pagpapatawad, at ano pa mang mga bagay, Panginoon, na dapat
may apply po bilang mag-asawa, Lord God, ay siya pong maranasan po ng bawat isa. Kaya Holy Spirit, kayo po ang patuloy na maghari sa puso ng bawat isa. Kayo ang patuloy na mag-guide sa bawat isa upang sa ganun po malakaran ng lahat ng tao yung pag-ibig na ipinamalas mo po sa amin. Kaya Lord, salamat po ng marami sa gabing ito, Panginoon. Ang dalangin ko, mabigyan po mabigyan po ng opportunity o mabigyan po ng napakahalaga po na ang pag-ibig na ito ay may apply po, Father God, sa bawat tao, Panginoon. Salamat po ng marami. Ito pong aking samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah.